ng Tuesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet. At especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Abu Ziyad. At bilang umpisahan ng ating bilang pangbungad ng ating muhadara ngayong gabi ay nais ko pong simulan sa pagbabasa ng Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating puso. Hindi na po natin papatagalin. Ang oras ay atin na pong ibinibigay kay Sheikh Abu Ziyad. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayong gabi, tayo dadaan sa isang paksa na hindi lamang tela. Hindi lamang telang pinagmulan, kundi dangal, pananampalataya at buong puso. Ang hijab ay hindi lang kasuotan. It is a silent declaration of faith, a soft but firm resistant in a loud and chaotic world. Sa bawat hakbang ng isang Muslima na may hijab, naroroon ang lakas o di kaya naroon ang lakas. Sa bawat tahimik niyang pagtalikod, sa paningin ng mundong mapanghusga, naroon ang kanyang karangalan. Ika nga nila, modesty is not weakness. It's the crown of dignity that doesn't need the approval of the crowd. At ngayong gabi, mga kapatid sa pananampalataya, especially sa mga kababaihan, hayaan yung magbukas tayo ng puso at isipan upang muli nating balikan ang kahulugan ng hijab. Hindi bilang paghihirap o hadlang, kundi bilang biyaya, bilang proteksyon,
bilang pagyakap ng isang babaeng Muslima sa kanyang pagkakakinlanlan sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Because in a world that constantly tells her to reveal more, she chooses to cover. And that, my dear brothers and sisters, is courage wrapped in faith. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay isang maikling paalala para sa ating marangal na kapatid na Muslima. Gayon din sa sino mang mas-uliya o may pananagutan sa kanya saan mang panig ng mundo. Tungkol sa tabarruj. Ang tabarruj ay ang paglalantad ng kagandahan. At ang epekto nito sa lipunan, gayon din sa pagiging ayon sa Sharia ng hijab at ang mga kagandahang dulot nito, فأقول وبالله والتوفيق أو وبالله التوفيق. معنى التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال من غير محارمها. Opo. Ano nga bang kahulugan ng tabarruj? Ang tabarruj, mga kapatid sa Islam, ay hayagang pagpapakita ng babae ng kanyang kagandahan at mga palamuti sa mga lalaking hindi niya mahram. Opo. At-tabarruju ma'asiyatun lirrahmani wa ta'atun lisyaitan. Qala ta'ala, ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lil ladina la yu'minun. Ang tabarruj ay pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay ta'atun li syaitan. Ito ay pagsunod sa syaitan. Sa malapit na kahulugan, na binasa natin kanina na ayat na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit itong kahulugan, o mga anak ni Adam, huwag kayong padadaya o di kayo huwag kayong padaya kay syaitan. Gaya ng ginawa niya sa inyong mga magulang nang sila'y kaniyang pinaalis mula sa paraiso, mula sa Jannah. At hinubaran sila ng kanilang kasuotan upang maipakita sa kanila ang kanilang kahubaran. Katotohanan siya at ang kaniyang mga kasama ay nakakikita sa inyo mula sa lugar na hindi niyo sila nakikita. Katotohanan aming ginawa ang mga syaitan bilang mga kaibigan para sa mga hindi la yu'minun, para sa mga hindi nananampalataya, para sa mga hindi naniniwala, para sa mga hindi sumasampalataya. Si Ibn Kathir, kanyang sinabi, pinag-iingat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga angkan o di kaya ang mga anak ni Adam laban kay syaitan, laban kay Iblis at sa kanyang mga kasamahan. At ipinaalala sa kanila ang matagal ng pagkapuot at pagiging kaaway. Pagiging kaaway nito kay Adam alayhi salam. Itinulak ni Iblis si Adam sa paglabas mula sa Jannah, mula sa paraiso, ang tahanan ng kasiyahan, papunta sa daigdig ng hirap at pagsubok at naging dahilan upang mawala ang kasuotan na dating nagtatakip sa kanyang kahubaran. Ang lahat ng ito, mga sister, mga kapatid sa Islam, ay bunga ng malinaw at matinding pagkapuot ng syaitan. At tabarruju min asbabi adabin nisa'i yawm al-qiyamah.
Rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sinfani min ahli an-nari lam arahuma. Ang tabarruj ay isa sa mga dahilan min asbabi adhabin nisa, isa sa mga dahilan sa parusa sa mga kababaihan sa araw ng Yawm al-Qiyamah, sa araw ng paghukom, sa araw ng paglilitis. Ayon sa hadith na binasa natin kanina, na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu na ang propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sinfan, may dalawang uri ng tao mula sa ahlin nar. Mga taong nasa impyerno, mga tao ng impyerno pala. Na hindi ko lam arahuma, na hindi ko pa nakita, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga taong may dalang mga latigong parang buntot ng baka na ginagamit nila sa pananakit ng mga tao. At mga kababaihang nakadamit ngunit hubad, nagpapaligaw at naliligaw, ang kanilang mga ulo ay parang umbok ng kamelyo. Uri ng bukht na nakatagilid. Opo, kung saan sa panahon natin uso ang ganyang klaseng bagay. Hindi sila makakapasok sa diyan na kahit na makaamoy man lang sa mga halimuyak nito, gayong ang halimuyak nito ay naaamoy mula sa malayong distansya, mula sa malayong lugar. Ang mga bagay na iyon ay hindi maaamoy ng mga taong yaon. Si Imam Nawawi, kanyang sinabi, patungkol sa hadith na ito ay, ang hadith na ito sa ika ay kabilang sa mga himala sapagkat ang dalawang uri ng tao na nabanggit ay naganap na. Opo. At umiiral na sa ating panahon. Nasa hadith din mga kapatid sa Islam, ang pagkondena sa dalawang uri ng bagay na ito. May mga nagsabi na ang kahulugan na nakadamit ngunit hubad, sila'y biniyaan ng ni'ma ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi sila nagpapasalamat dito. Yung mga nagsabi rin na ang ibig sabihin ay tinatakpan nila ang ilang bahagi ng kanilang katawan, ngunit inilalantad ang iba upang ipakita ang kanilang kagandahan, ipakita ang kanilang alindog. Sorry sa term na alindog. May nagsabi rin, mga sister, mga kapatid sa Islam, na nagsusuot sila ng manipis na damit na nagpapakita ng kulay ng kanilang balat. Kayo po ang mas higit na nakakaalam sa mga binabanggit po natin ngayon. Samantalang ang mailat, di kayo sinasabing nalilihis, ay ang nangangahulugang lumilihis sila mula sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga tungkuling inubligaw, di kayo iniatang sa kanila. Ang nagpapaligaw ay yaong nagtuturo sa iba ng parehong maling ginagawa o parehong maling ginagawa nila. May nagsabi rin na ang mailat ay tumutukoy sa mga kababaihang naglalakad na mayabang at pabali-balikong kilos, kumbaga, alam niyo na ginagawa ng mga pabali-baliko. Yung mga nagbumodelo na mga babae, pabali-baliko pa, kembot-kembot, kung anong posture na ginagawa ng isang babae. Ganoon po. Nagpapagalaw ng kanilang mga balikat. Alam niyo, yung mga napapanood niyo ng mga babae ngayon, yung kanilang mga balikat. May nagsabi rin na sila ay nag-aayos ng buhok
sa estilong ginagamit ng mga babaeng immoral, bagyat, at tinuturuan pa nila ang ibang kababaihan na gumaya sa kanila. Mahirap pagsalita. Laganap ngayon, mga tutorial na hijab na kung saan maling mga pangaral. Opo. Kayo po na mga kababaihan ang mas higit na nakakaalam kasi kayo po ang nakakanood at nakakasubaybay. At kahulugan naman doon sa ang kanilang mga ulo ay gaya ng mga umbok ng kamel, yung bukh, ay pinalalaki nila ang kanilang mga buhok. At binibigyan ito ng anyong mahaba, binibigyan ng anyong matayog sa pamamagitan ng pagtali ng tela. Kumbaga pwedeng sabihin natin bandana o iba pang mga katulad ng bagay na ito. Mga sister, mga kapatid sa Islam, at tabarruju min sifati nisa'i ahlil jahiliyah. Qala subhanahu wa ta'ala, Ya nisa'an nabi lastunna ka-ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ang tabarruj, mga kapatid sa Islam, ay isa sa mga katangian ng mga kababaihan noong panahon ng Jahiliya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagwika sa pinakamalapit na kahulugan nito, Ya nisa'an nabi, o mga asawa ng propeta, kayo ay hindi tulad ng iba pang kababaihan kung kayo ay may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag kayong magsalita ng malambing na mapupukaw o di kaya malambing na makapupukaw, hindi mapupukaw, makapupukaw ng pagnanasa sa may sakit sa may sakit ang puso. Kundi magsalita kayo sa paraang maayos at marangal. At manatili kayo sa inyong mga tahanan. At huwag kayong magpakitang tao gaya ng pagpapakitang tao ng mga babae noong unang panahon ng kamangmangan. Kaya sinabi, ang tabarruj ay katangian min sifati nisa'i fi zaman al-jahiliya, kasama sa katangian ng mga kababaihan noong panahon ng jahiliya, panahon ng kamangmangan. Wa aqimna as-salah, magsagawa kayo ng sala, wa atina az-zakat, magbigay kayo ng zakat, at tumalima kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wa rasulah. Sumunod kayo, tumalima kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay, innama yuridu Allah, tunay na nais ni Allah subhanahu wa ta'ala na alisin sa inyo ang karumihan o ang kanang bahay at linisin kayo ng lubos-lubusan. Si Ibn Kathir kanyang sinabi, ito ay mga adab. Kaya sinasabing adab ay pamantayan ng asal. Opo. Na inuutos ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang rin sa utos na ito ang mga kababaihan ng buong ummah bilang tagasunod sa kanila. Qala Muqatil bin Hayyan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Ang kahulugan daw ng ayat na ito, huwag kayong magtabarruj gaya ng jahiliyah. Ay isang babae na naglalagay ng khimar, naglalagay ng khimar pantakip sa ulo, sa kanyang ulo, ngunit hindi ito itinatali ng maayos. Kaya lumilitaw ang kanyang kwintas, hihikaw, liig, at nakikita ang lahat ng ito.
Si Imam Ahmad na si Sumaya bint Ruqayya ay dumating ay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magbai'a o di kay makipagbai'a. Ang sinasabing makipagbai'a ay upang manumpa o di kay sumpa ng katapatan sa Islam. Yun po ang bai'a. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ibabai'a kita, sabi niya, sa mga sumusunod. Na hindi ka magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ng anuman, hindi ka magnanakaw, hindi ka mangangalunya, hindi mo papatayin ang iyong anak, hindi ka magdadala ng kasinungalingang gawa. Hindi ka magdadala ng kasinungalingang gawa-gawa. Hindi ka magdadala ng kasinungalingang gawa-gawa mo lamang sa pagitan ng iyong mga kamay at mga paa. Hindi ka magnanais o hindi ka manangis ng gaya ng jahiliya. At hindi ka magtabarruj gaya ng pagtatabarruj ng mga kababaihan noong unang panahon ng kamangmangan, panahon ng jahiliya. Tunay mga kapatid sa Islam na nakakalungkot at nakakabagbag damdamin ang katotohanang nasasaksihan natin sa ating panahon. Na maraming mga kabataang Muslima ang gumagaya sa tabarruj habang nasa pamantasan, ang sinasabi ko pamantasan, nasa mga mall, nasa pamilihan, nasa kalye, kalsada at sa mga lugar ng trabaho. Opo. Ang ginagaya nila ay ang mga artista at sikat na personalidad. Naway gabayan ni Allah. Naway gabayan ni Allah. At hindi ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang ginagaya, kundi mga artista, mga personalidad. At hindi ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga tunay na huwaran ng kalinisan at kahinhinan. Opo. Mga sister, tabarrujun nisa'i fitnatun 'azimatun lirrijal. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. إلى آخر الحديث. Mga sister, ang tabarruj ng kababaihan na isang matinding pagsubok para sa mga kalalakihan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, ang babae ay aura. Isang bahagi ng kailangang itago, Al-mar'atu aura, isang bahagi na kailangang itago. At kapag siya ay lumabas, siya ay pinapaganda ni Shaitan sa paningin ng mga lalaking hindi niya mahram. Pinapaganda siya ni Shaitan. Ang ibig sabihin nito mga kapatid sa Islam, mga sister, pinapakita ni Shaitan sa mga kalalakihan ang babae bilang kaakit-akit at kaaya-aya at kaibig-ibig upang pukawin ang kanilang pagnanasa kahit hindi ito ang tunay niyang layunin o itsura. Yun ang pangdaraya ng kaaway. Kapag ang isang babae ay lumabas ng kanyang tahanan na may layuning ipakita ang kanyang kagandahan, may layuning ipakita ang kanyang kagandahan at alindog upang akitin ang mga lalaki.
Siya ay kabilang sa mga taong nais na lumaganap ang kahalayan sa hanay ng mga sumasampalataya. Inuulit ko po, mga sister, inuulit ko po. Pakinggan po ng maayos. Kapag ang isang babae ay lumabas ng kanyang bahay, lumabas ng kanyang tahanan na may layuning ipakita ang kanyang kagandahan at alindog upang akitin ang mga lalaki, siya ay kabilang sa mga taong nais lumaganap ang kahalayan sa hanay ng mga sumasampalataya. At ang ganitong uri ng kababaihan ay binigyan ng babala ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang napakasakit na parusa sa araw ng paglilitis, araw ng paghuhukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tunay na ang mga taong nagnanais na lumaganap ang kahalayan sa mga sumasampalataya. Hindi ko naman nilalahata. Yung kanina sinabi natin na yung babaeng lumalabas na ang kanyang layunin upang ipakita ang kanyang kagandahan, upang isiwalat ang kanyang alindog sa mga kalalakihan upang pukawin ito, upang akitin sila. Nagpapalaganap sila ng kahalayan sa mga mananampalataya. Bagitin natin ulit yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan nito. Tunay na ang mga taong nagnanais na lumaganap ang kahalayan sa mga sumasampalataya, magkakaroon ng masakit na parusa dito sa dunya at sa kabilang buhay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakaalam habang kayo ay hindi nakaalam. Imagine yung tabarruj. Lumabas ka lang ng bahay upang ipakita ang kagandahan mo, upang ipakita kung sino ka, ipakita ang alindog mo, upang akitin ang mga pukawin, ang mga pusong may sakit. Ikaw ay nagpapalaganap ng kahalayan sa mga sumasampalataya. Ihdari ukhtil muslimah an takuni min alladhina dhakarahumullah ta'ala fi hadhihi al-ayatil karimah. Ikaw, kapatid na muslima, mag-ingat ka. Huwag mong hayaang mapabilang ka sa mga tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na ayat na ito. Huwag mong hayaang si Shaitan ang magtulak sa iyo upang maging sanhi ng fitna sa puso ng mga lalaki. Ang dangal mo ay kayamanan mo, sister. Ang dangal mo ay kayamanan mo. Ang hijab mo ay kalasag mo. At ang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay mong kagandahan. Ar-rijal humul mas'ulo na an tabarrujin nisa. Yung mga kalalakihan na nakikinig dito, ar-rijal humul mas'ulo na an tabarrujin nisa. Ang mga kalalakihan ng mga lalaki ang may pananagutan sa tabarruj ng kababaihan. Karaniwan, ang tabarruj ng mga kababaihan na may kaugnayan at pananagutan ng mga lalaki. Sapagkat ang asawa, ama, o tagapag-alaga ng isang babae ang siyang nagbibigay sa kanya ng pera upang bumili ng mga pantalon at masisigip na mga damit na humuhubog ng kanyang katawan at maging ng mga pampaganda ng kanyang ipinapahid sa kanyang mukha. Ang nakakalungkot, mga kapatid sa Islam,
Siya'y umaalis sa bahay na nakabihis ng hayag at mapang-akit sa harap mismo ng kanyang tagapag-alaga. At ito'y may pahintulot sa kanya. O di kaya, ito ay may pahintulot niya at walang pagtutol mula sa kanya. Sa harap mismo ng kanyang tagapag-alaga. Ha? Sa harap mismo ng kanyang magulang o sino mga tagapag-alaga nito. Kapatid sa Islam. Ikaw na naniniwala, tumatanggap kay Allah bilang Panginoon. Sa Islam, bilang relihiyon, at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta, at sa Quran bilang batas at patnubay. Alamin mong ikaw ay may pananagutan sa harap ni Allah. Para ito sa mga kalalakihan na. Alamin mong ikaw ay may pananagutan sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom sa bawat babae na nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Ha? Sa mga kalalakihan na nandirito po ngayon at maging sa live natin po. Sinasabi ko po sa inyo. Kayo po na may masuliya. Kayo po na sa bawat babae na nasa ilalim ng inyong pangangalaga ay may pananagutan kayo sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. May pananagutan tayo sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, sa araw ng paglilitis. Kaya marapat na maging masigasig tayo sa paghubog sa kanila ayon sa pamantasan, ayon sa adab ng Islam. Ituro natin sa kanila, turuan sila paano magsuot ng hijab tuwing sila ilalabas ng bahay. At mag-ingat ka, mahal kong kapatid. Nahayaan silang umalis ng bahay na nakasuot ng tabarroj habang wala kang pakialam. Dahil ito ay malinaw na pagsuway sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kaya mag-ingat ka, kaya mag-ingat ang mga sumusuway sa utos ng sugo. Baka sila itamaan ng fitna, ibig sabihin ng fitna, matinding pagsubok, o kaya'y masaktan ng masakit na parusa. Mabigyan ng masakit na parusa. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fal-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ila akhirih. Bawat isa sa inyo ay tagapag-alaga. At bawat isa ay may pananagutan sa kanyang nasasakupan. Fal-imam, ang pinuno, ay tagapag-alaga at may pananagutan sa kanyang nasasakupan. At ang lalaki ay tagapag-alaga sa kanyang pamilya at siya ay may pananagutan sa kanila. Ang babae ay tagapag-alaga si baiti zawjiha sa tahanan ng kanyang asawa at siya ay may pananagutan sa kanyang nasasakupan. At ang alila, tagapag-alaga sa yaman ng kanyang amo at siya rin ay may pananagutan sa kanyang nasasakupan. Mga kapatid sa Islam, al-hijabu faridatun rabbaniyah. Al-hijabu faridatun rabbaniyah. Ang hijab, mga sister, ay isang batas na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Kapatid kong Muslima, ikaw na nagmamahal, umiibig kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw na araw-araw at gabi-gabi ay inuulit ang adhan, asyhadu an la ilaha illallah, nangangahulugang nagsasaksi ka na walang tunay na Diyos na dapat o di kaya karapat-dapat sambahin kundi si Allah. At inuulit mo rin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, na nangangahulugan walang sino man ang nararapat sundin sa batas ng buhay kundi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa iyo at nagkaloob sa iyo ng kalusugan ay siyang nagtakda ng hijab bilang obligasyon para sa iyo. Upang ikaw, bakit nga ba? Upang ikaw ay mapangalagahan. Upang ikaw ay mapangalagaan at maproteksyonan mula sa masasamang mata ng kalalakihan. Ikaw ay gaya ng isang mahalagang hiyas na nakatago. Kapag pinangalagaan mo ang iyong hijab, tinakpan mo ang iyong aura, at naging masigasig ka sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay magiging ligtas, marangal at kagalang-galang sa paningin ng Islam. Qala ta'ala, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu 'azizan aw kana Allahu ghafurar rahima. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan nito. Ya ayyuhan nabi, o ikaw na propeta, sabihin mo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak na babae at sa mga kababaihan na mga mananampalataya na ibaba nila ang kanilang mga jalabib. Ibig sabihin ng jalabib, malawak na balabal sa kanilang sarili. Yan ay upang makilala sila bilang mararangal, kaya't hindi sila apihin at si Allah subhanahu wa ta'ala ay palatawad, mapagpatawad, mahabagin. Si Ibn Kathir, kanyang sinabi, iniutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipag-utos sa mga kababaihan mananampalataya, lalo sa kanyang mga asawa at sa anak na babae dahil sa kanilang natatanging katayuan na ibaba ang kanilang mga jalabib, mga balabal bilang pagkilala sa kanila bilang mga mahinhin at mga mararangal at upang maiba sila sa mga kababaihan noong panahon ng kamangmangan o di kaya noong panahon ng jahiliya at sa mga alipin. Opo. Si Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, mga kanyang sinabi, inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kababaihang mananampalataya kapag sila'y lalabas ng tahanan dahil sa pangangailangan na takpan ang kanilang mukha gamit ang jalabib mula sa itaas ng kanilang ulo. At iwan lamang ang iisang mata na lantad. Yan ang sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Tatakpan ng balabil, digay jalabib ang mukha ng mga kababaihan. Si Qurtubi naman, kanyang sinabi, pumasok si Hafsa bint Abdurrahman kay Aisha radhiyallahu ta'ala anha na may takip sa ulo ngunit manipis. Kaya't aninag ang kanyang liig. At iba pa sa parte ng kanyang mukha. Ang bagay na ito ay hinawi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha at kanyang sinabihan yung si Hafsa. Anong sabi niya? Ang dapat sa iyo, sabi niya, ay makapal na tela na talagang tumatakip. Tumatakip sa mukha at tumatakip sa lig upang hindi lumabas ang mga bagay-bagay na kailangan takpan dyan sa mukha at dyan sa lig bilang aura ng isang babae.
Ano ang hukam hatol tungkol sa pagtakip ng mukha ng babae? Dito naman tayo sa hukam. Yung kapatid natin, sister natin na si Amira Diola, naka-open po ang cam. Maaari po bang sister, paki-off ang cam ninyo po? Jazakillahu khairan. Dito naman tayo sa hatol, ulit kay hukam. Tungkol sa pagtakip ng mukha ng babae. Ittafaq al-ulama, nagkaisa ang mga ulama, mga scholar sa Islam na obligado para sa isang babae na takpan ang buong katawan niya. Obligado, pinagsang-ayunan ng mga ulama na obligado sa isang babae na takpan ang buong katawan niya. Ang pagkakaiba ng opinion ay umiikot lamang sa isyu ng pagpapakita ng mukha at mga palad. Kung ito ba ay pinahintulutan o hindi. Ang mga naniniwala na pinapayagan ng pagpapakita ng mukha at palad ay sumang-ayon din na ang anong sabi nila, mas mainam pa rin para sa bahay na takpan ng kanyang mukha. Yung mga iba sa kanila, ang ilan sa kanila naniniwala na pwedeng takpan ng pwedeng pagpapakita ng mukha pati palad ng babae. Pero alam niyo ba, sumang-ayon din sila na sabi nila mas mainam daw para sa babae na takpan ng kanyang mukha. At nagiging obligado ang pagtatakip ng mukha kapag may fitna. Ano bang fitna? Tukso, panganib o masasamang layunin mula sa ibang tao. At ang mas matibay at mas ligtas na pananaw, ito ay ayon sa maraming dalil. At sa kasalukuyang kalagayan ay ang pagsasabing obligado para sa babae na takpan ang kanyang mukha. Hirap gawin. Para sa mga taong mababaw ang pananampalataya at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid na Muslima, hindi ba't ang panahon na ating ginagalawan ngayon ay panahon ng matinding fitna? Mga sister, hindi ba? Panahon kung saan ang mga mata ng tao ay mabilis tumingin. Ang puso ay madaling masilaw at ang immoralidad sa panahon natin ngayon ay lantaran. Ang mukha, mga ukhti, kayo mismo ang nakakaalam nito. Kayo ang mas sigit na nakakaalam nito. Ang mukha, sentro ng kagandahan at fitna. Ang mukha, sentro ng kagandahan at tukso. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. At ipatong nila ang kanilang mga khimar, pantakip sa ulo, sa ibabaw ng kanilang mga dibdib. Sa ibabaw ng kanilang mga dibdib, yung khimar na yun, kailangan takpan ito. Si Sheikh Uthaymin, rahimahullah, kanyang sinabi, ang khimar, sabi niya, ay tela na ipinapantakip ng babae sa kanyang ulo. At kung inutusan si babae na ipatong ang khimar hanggang sa kanyang dibdib, ito ay nangangahulugan ni inutusan niya siyang takpan ang kanyang mukha. Kasi ang sinabi, ibabaw ng dibdib, sa taas ng dibdib. So ito ay pag-uutos na rin ayon sa pakahulugan ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, ito ay nangangahulugan na pagtatakip ng mukha. Maaring bilang direktang utos o pamamagitan ng qiyas. Sapagkat kung ang dibdib at liig na hindi naman ang pinakasentro ng ganda
ay kailangan takpan, mas lalong narapat na takpan ng mukha. Dahil ito ang tunay na pinagmumulan ng ganda at fitna. Sapagkat ang mga tao kapag hinahanap ang ganda ng isang babae, ang una nilang tinitingnan ay ang mukha. Kaya sinasabi ang mukha ay sentro ng ganda at fitna. Anong tinitingnan? Mukha. Kapag maganda ang mukha, hindi na nila gaano iniintindi ang iba pang bahagi ng katawan. Ang mahalaga, maganda. Kapag sinabing maganda si ganito, ang karaniwang pakahulugan ay maganda ang mukha. Karaniwan, kadalasan, maganda si ganito, ibig sabihin maganda ang mukha. Kaya paano natin maiisip na ang Islam na puno ng karunungan ay mag-uutos na takpan ang dibdib, pero papayagan naman ang paglalantad ng mukha na siyang pinakamalaking tukso at tanong ng tao tungkol sa ganda. Qala subhanahu wa ta'ala, wala yadribna bi arjulihin liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. At huwag silang mag-ingay sa paglalakad upang malaman ang mga palamuti nilang nakatago. Sinabi ni Uthaymin rahimahullah, ibig sabihin, huwag patunugin ng babae ang kanyang paa kung saan maririnig ang tunog ng kanyang mga anklet o mga alahas sa paa. Kasi mga babae nagsusuot ng mga ganun eh. Dahil mga sa panahon ng naunang panahon, kung ito ipinagbabawal dahil sa posibleng fitna na dulot ng tunog lamang, paano pa kaya ang mas malala, ang pagpapakita ng mukha? Ngayon mga sister, itanong natin, alin ang mas matinding fitna? Ang makarinig ang isang lalaki ng tunog ng alahas mula sa paa ng isang babae na hindi niya alam kung ito ba'y dalaga o matanda, maganda o hindi, o kahit ano pa man ang itsura, o ang makakita ng isang mukha na sariwa, kabigha-bighani, bata, puno ng make-up at hayag sa harap ng mga mata? Alin ang mas matinding tukso? Walang sino mang lalaki na may natural na pagnanasa ang magdududa. Mas nakaaakit, mas mapanganib at mas dapat itago ang mukha. Mga kapatid sa Islam, ang pagsuot ng niqab ay hindi hadlang sa pagganap ng papel ng babae sa lipunan. Ang pagsuot ng niqab hindi hadlang sa pagganap ng papel ng babae sa lipunan. May mga tao na tumututol, hindi sumasang-ayon at nagsasabing ang pagsuot ng niqab ng isang babae ay maaaring hadlang sa kanyang kakayahang gampanan ang kanyang mga tungkulin sa paglilikod sa lipunan, ngunit ito ay isang maling palagay. Ang totoo, walang anuman sa pagsusuot ng niqab ang makapipigil sa isang babae na mag-aral at maghanap ng kaalaman, mamimili sa mga pamilihan at lumabas upang magtrabaho kung ito ay talagang kailangan. Sapagkat maaari nang gawin ang lahat ng ito nang hindi isinusuko ang kanyang hijab o niqab at nang iniiwasan ng haram at pakikihalubilo. Ibig sabihin ikhtilat, iniiwasan ng pakikihalubilo sa mga kalalakihan. At ito ay isang katotohanan na nakita natin ngayon sa lipunan natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Maraming mga babaeng Muslima na nakaniqab ang nagtatrabaho sa iba't ibang larangan at sila ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin ng buong husay at dignidad. Hindi naging hadlang sa kanilang pagiging niqab nila.
Hindi naging hadlang sa kanilang pagkakaroon nila ng hijab, pagtakip nila ng mukha nila. Hagit pa roon, mga kapatid sa Islam, nakakamit nila ang respeto ng lahat. Sa tulong at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag nagsuot ka ng niqab, pag naghijab ka, nagtakip ka ng mukha mo na ang layunin mo ay para mapangalagaan ang iyong dangal, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tutulong sa iyo upang ikaw ay maging marangal na babae. Wag ikaw na babae, wag ikaw mismo ang maging dahilan, maging umpisa na ikaw ay hindi igagalang ng isang lalaki, na ikaw hindi igagalang ng mga kalalakihan. Gawin mong marangal ang iyong sarili. Igalang mo, pangalagaan mo ang iyong dangal. Isang mahalagang tanong para sa bawat makatarungang lalaki. Ano ba ang nawawala sa iyo? Kapatid, kung ang isang babae lalabas ng bahay na nakasuot ng maayos na hijab at natatakpan ng kanyang mukha. Al-hijabu izzatun wa karamatun lil mar'ah. Mga sister, ang hijab ay dangal at karangalan para sa mga kababaihan. Karangalan para sa mga babae. Al-hijabu izzatun wa karamatun lil mar'ah. Ang hijab ay dangal, izza. Ang hijab ay izza wa karamatun at karangalan para sa mga babae, para sa mga kababaihan. Kaya ikaw, kapatid na Muslima, magsikap kang isuot ang wastong hijab na naaayon sa batas ng Islam. Ang hijab, mga kapatid sa Islam, natatakpan yung mukha. Sapagkat dito nakasalalay ang iyong dangal. Nakasalalay dito ang iyong dangal, nakasalalay dito ang iyong puri, at karangalan saan ka man naroroon. Sa pamamagitan ng hijab, nakakamit mo ang paggalang ng lahat. Musliman o hindi. Alalahanin mo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sister, ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tandaan mo. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamalapit na kahulugan nito, hindi nararapat para sa isang mananampalatayang lalaki o babae na kapag nagpasya na si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta, ang kanyang sugo sa isang bagay ay mayroon pa silang pagpipilian hinggil dito. At sino man ang sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay propeta sa kanyang sugo, siya ay naligaw ng malinaw na pagkaligaw. Kaya't mag-ingat ka, mahal kong kapatid na Muslima, na huwag kang lalabas ng bahay na nakasuot ng tabarruj. Tabarruj, bihis na nakakaakit. O bihis na nakaaakit. Kahit pa ito'y ayon sa kagustuhan ng iyong mga magulang, ng iyong asawa, o ng sino mga tagapag-alaga sapagkat walang pagsunod sa nilikha kapag ito'y pagsuway sa lumikha. Walang pagsunod. Allahu Akbar. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq tabaraka wa ta'ala. Walang pagsunod sa nilikha kapag ito'y pagsuway sa lumikha. Sa isang hadith, mula kay Aisha radhiyallahu ta'ala anha na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang humahanap ng kasiyahan ni Allah subhanahu wa ta'ala habang ang tao ay nagagalit sa kanya, sapat na si Allah upang pangalagaan siya mula sa mga tao. Inuulit ko, sino man ang humahanap ng kasiyahan ni Allah habang ang tao ay nagagalit sa kanya, sapat na si Allah subhanahu wa ta'ala ang upang pangalagaan siya mula sa mga tao.
At sino man ang humanap ng kasiyahan ng mga tao habang si Allah ay galit sa kanya, iiwan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabay ng mga tao. Okay, mga kapatid sa Islam, ang sunod na discussion natin ay patungkol naman sa halil bang talon, hijabun lil mar'ah. Ang pantalon ba daw ay maaring ituring na hijab para sa mga kababaihan? Siguro sa susunod na pagkakataon, atin itong i-discuss. Marami pa, mas mahaba-haba pa. Ang kulang nito ay dahil sa mag-isang oras na tayo, mas mabuting ating kumbaga wawakasan panandalian lamang at ituloy na lamang sa mga ibang araw. Baka bukas o di kaya sa Thursday, inshallah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, i-remind nyo lang ako dun sa part na halil bantalon, hijabun lil mar'ah. Baga, ang pantalon ba ay hijab para sa mga kababaihan? I-remind nyo lang ako sa sunod na talakayan natin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Diba? Katanungan natin, iligpit muna natin, at inshallah sa mga susunod na pagkakataon, bigyan natin ng kasagutan inshallah. Pag-take note na lang po. Okay, mga kapatid. Sa bawat palad ng hangin na dumadampi sa mukha ng isang babaeng Muslima, nasa likod noon ng isang tapang na hindi maibabalod sa salita. Sa bawat araw na isinusuot niya ang hijab, hindi lang pananamit ang kanyang pinipili, kundi paninindigan, dangal at pagkilala ng kanyang tunay na halaga sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito dahil sa kahinaan, but because she knows her worth doesn't need to be seen to be real. And in a world that glorifies the loud and the revealing, she chooses silence, grace, and covering. And that's her strength. Opo. Ngayong gabi, naway muling mabuhay ang ating, naway muling mabuhay sa ating mga puso ang kahalagahan ng hijab. Hindi bilang simbolo ng limitasyon, kundi bilang korona ng takwa, bilang hadlang sa fitna, at bilang pagyakap sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At bago tayo tuluyang magpaalam, iiwan ko kayo ng isang kasabihang sanay tumimo sa puso ninyong lahat. Anong kasabihan? She doesn't wear her hijab to please the world. She wears it to honor her Lord. And in that obedience, she finds her ultimate freedom. Barakallahu fikum, and may your faith shine brighter than the fabric that covers you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Abu Ziyad. At alam po naman natin na kakasabi lang po niya ay ipunin na lang po natin ang ating mga katanungan at inshallah ay sa next muhadir ay itanong po natin ito. So, jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil sa inyong magandang pagbahagi ng kaalaman at sa maraming salamat po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ay inihiling po namin sa inyo ya Sheikhana al-Fadil ay mag-iwan sa amin ng panghuling payo or salita at pangunahan po kami sa kafaratul majlis.
Alhamdulillah. Inuulit ko yung sinabi ko kanina sa panimula natin. Modesty is not weakness. It's the crown of dignity that doesn't need the approval of the crowd. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.